Sa magandang umaga po sa ating lahat, sa pangalan ng ating Panginoon, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga kamag-anak. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ba'y masaya? Ako po, siyempre, ang inyong lingkod ay nagagalak sa pagkakataon na muli ay magpapahayag ang ating Diyos pamagitan po ng inyong lingkod. Sa ating mga tagapanood sa iba't ibang lugar, sa kanilang mga tahanan, saan man kayo naroroon, nasa inyong mga tahanan, nandito man sa Pilipinas o maging nasa ibang bansa, sa ating COG family, sa Pima Philippines, pagpalain po tayo lahat ng ating Diyos. Palakpakan muli natin ang ating Diyos. Bago tayo magmensahe, nais ko rin na samantalin yung pagkakataon na batiin yung ating mga Pima partners na sa araw na ito ay nagdiriwang ng kanilang karawan sa bahay, si Pastor Alex Bagalano at saka si Elda Adora. Karasga, palakpakan natin ang Diyos. Tayo ngayon ay lumuko at tayo ay manalangin. Aming ang dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, O Diyos, kami po ay nalulugod na sa iyong harapan, patuloy na umupo, makinig ng iyong mga salita na sa umagang ito ay nais mo na ipaunawa sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, ang pagkilos ng Banal Espiritu ang maranasan po ng bawat sa amin. Mahadlangan ang pagkilos ng kaaway sa aming puso at sa aming isipan. At positibong matanggap namin, O Diyos, ang lahat ng mga salita mo na sa umagang ito mahayag. Dalangin ko po, O Diyos, sa bawat salita mo na mahayag sa umagang ito magdulot nawa ng pagpapala sa bawat isa amin. Ako nawa po, O Diyos, na yung halitalikod ay itago mo sa iyong likuran. Ikaw po, O Diyos, ang isang magpakahayag. Ngayon pa lamang kiniklaim ko na po, O Diyos, ang isang matagumpay na pakikinig ng iyong makapangyarihan salita sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos. Natatandaan niyo po ba yung kasabihan na there is nothing permanent except change? Yung po ba'y natatandaan niyo yung katotohanan na yun? Wala daw permanente sa mundong ito, kundi ang pagbabago. At yan nga po yung tinatawag na katotohanan ng buhay. Yan yung realidad na sa gusto man natin o sa hindi, ang buhay natin ay nagbabago. Pagbabago na kung saan ay maaring sa buhay natin ay magdulot na maganda, at maaari naman sa ibang pagkakataon ay magdulot ito ng hindi maganda sa ating buhay. Kasi ang katotohanan, ang buhay po natin ay punong-puno ng mga pagbabago. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, simula sa ating personal na buhay, araw-araw, maraming mga pagbabago tayong nararanasan na nangyayari. Maging sa ating pamilya, maging sa ating paghahanap buhay, maging sa ating bilang kaanib sa Iglesia ng Diyos. At siyempre, maging sa ating mga personal na buhay, maging ito man ay spiritual o maging ito man ay physical. Araw-araw, hindi man natin napapansin sa ating buhay, sa ating katawan, may mga nagbabagong kaunti-unti. Bilang isang optimistic o positibong tao, siyempre, sa lahat ng ating mga nararanasan na pagbabago sa ating buhay, partikular po sa mga hindi magagandang nangyayari, mga pangit na karanasan, mga kamalian, siyempre, hindi natin kinakailangan na tayo ay magmukmok, di ba? Magsentimento. Kung tayo ay optimistic na tao, yung positive, makaisipan. Hindi natin kinakailangan yung tayo ay sa naranasan natin na kabiguan, sa naranasan natin na problema ay tayo ay sumuko, di ba? Bilang Kristiyano, kinakailangan natin ay harapin. Yan ang pinakamahagandang reaksyon natin, tugon sa pagbabago sa ating buhay. Yan man ay positibo o negatibo, kinakailangan yan ay harapin natin lahat. Di ba? Pagharap na kung saan ay patungo dun sa positibong resulta. Kaya sabi nga, yung mag-move on tayo, di ba? Ito yung malimit nating marinig sa mga may relasyon, sa mga binata at dalaga, na kapag nakaranas ng hindi maganda o pag halimbawa ay paghiwalay, negatibong bagay, ang sinasabi mag-move on, di ba? Hindi kinakailangang magmukmok, hindi kinakailangang para bagang wala ng bukas na darating pa. Kaya bilang optimistic person,
Sabi nga rito, we need to take the initiative and turn setbacks into stepping stones. Diba? Ano man yan, kaya sinasabi natin, sa karanasan ng buhay natin, doon sa maganda, walang problema eh. Kasi talaga maganda, naging resulta natin, tayo naging mas masigla sa buhay. Pero doon sa mga pangit na karanasan, sabi rito, yan ay dapat na maging stepping stone natin. Yan ay dapat magpatatag palalo sa atin, sa ating buhay, patungo doon sa tinatawag na panibagong yugto ng ating buhay. Dahil nga ang buhay natin ay nagbabago. Patuloy na nagbabago araw-araw. Kaya napakahalaga yung pagiging handa natin sa pagharap sa panibagong yugto ng buhay, sa pagharap sa kinabukasan, kasi yung ngayon ay makikita natin na iba na agad sa kinabukasan. We need to start all over again. Positively, di ba? Lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali sa buhay. Meron po ba rin hindi nagkakamali sa buhay? Lahat tayo. Maaaring siguro, yun ba, simpleng magtago ng kanilang pagkakamali, ng kanilang failures. Pero siyempre, lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakaroon ng problema. Yan ang lagi nating sinasabi. Sa panahon tayo nagkakasal, walang mag-asawa na perfect ang marriage. Di ba? Kasi nobody's perfect. Siyempre, ang marriage, binubuo ng dalawang tao na hindi perfect. Kaya, imperfect. At minsan, ang nangyayari, dahil doon sa mga failures, yung mga mistakes na nararanasan natin sa ating buhay, ito yung parang umaalipin sa atin. Ito yung parang bagang pumipigil sa atin na mag-move on dahil nga doon sa tinatawag na pangit na karanasan. Kaya tuloy yung magandang buhay na ipinapangako ng Diyos bilang Kristiyano na gusto niyang i-enjoy natin, hindi tuloy natin na-enjoy. Kasi bakit? Bilang Kristiyano, tayo nakakaranas ng mga setbacks sa ating buhay, ng mga failures. Diba? Ano ang pangako ng Diyos na tinala niya sa sulat ni Juan sa 10:10? I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Diba? Yun ang gusto ng Diyos. Diba? Yun ang gusto ng Diyos. At sabi pa niya, bagaman yun ang gusto ng Diyos, ang katotohanan ay merong devil. Ang sabi rito, there is an adversary called the devil that seeks to steal, kill, and destroy that life. Anong sabi rito sa Juan? Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na kasiyasiya, masagana. Ang gusto naman ng devil, tayo patayin, wasakin ang ating buhay. Di ba? Magkaiba ng gusto. Anong ginagawa ng devil? Patungkol sa mga nabanggit natin na mga failures, mga mistakes. Di ba? Ang devil, ang trabaho niya, lagi niyang inire-remind sa isip natin eh. Pinaalala sa atin na, ikaw na may ganito, ikay ganyan, dito, ganito ang mga ginawa mo. Di ba? Yun ang ginagawa ng devil. Anong gusto niyang, layunin niya? Patuloy na tayo abalahin. Kapag tayo masigla na nagpapagamit, biglang ipapaalala yung mga karanasan para bang tayo nagkakaroon ng tinatawag na guilt feeling. Di ba? Na kahit tayo nilinis na ng Diyos, inilalagay pa rin yan, inilalagay sa isipan natin, kaya tuloy tayo ay napipigil o nahamper yung masigla nating paglilingkod sa Diyos. Kaya kahit na gusto natin na magkaroon ng buhay na laging bago araw-araw, laging fresh ang buhay natin araw-araw, hindi ito ang gusto ng devil. Kasi ang gusto ng devil, lagi mong balikan yung luma. Yun ang gusto ng devil. Ang gusto ng Diyos, laging fresh, araw-araw. Diba? Kaya kapag sa mga tala ng ating Biblia, na sinabi ng ating Diyos, doon ay masusuma natin yung kung i-rephrase natin, ang sabi ng Diyos, I want you to have a fresh start in life. I want you to have a new beginning. I want you to do something new in your life. Diba? Ito yung gusto ng Diyos sa ating buhay eh. Diba? Kaya nang sabi niya sa ikalawang Korinto 5:17, ang sino mang nakipagkaisa na kay Kristo, meron tinatawag na bagong buhay kasi ito yung ino-offer ng Diyos sa atin. Aalisin na tayo dun sa dating buhay natin. At ang isang napaka-gandang katotohanan na ating mapanghahawakan ng mga anak ng Diyos, ang ating Diyos ay hindi interesado sa nakaraan. Ang Diyos ay interesado sa future. Yun ang mahalaga sa Diyos eh.
Kaya laging binabanggit sa maraming talata sa Biblia, yung mga nakaraan, ibaon sa limo. Kasi ang trabaho ng pangit na nakaraan, abalahin tayo. Bigyan tayo ng kabigatan. Kaya ang sinasabi ng Diyos, lagi tayong mabago. Sabi rito, tayo binabago niya araw-araw. Diba? Meron tayong awitin na ganun. Kaya sa panahon ito na marami tayong nararanasan na problema, marami tayong nararanasan ng mga frustrations. Actually, kahit tayo mga Kristiyano na, kahit tayo gusto natin ni araw-araw na bago, refresh ang ating buhay, talagang meron tayong nararanasan ng mga problema. Frustrations na nagdudulot sa atin bilang tao ng discouragement. Tayo po ba'y nakakaranas pa rin ng discouragement? Nakakaranas tayo lahat. Hindi pwedeng hindi, di ba? Nakakaranas tayo bilang tao. Nade-depress pa rin tayo. Nakakaranas tayo ng mga setbacks, ng failures, at tayo lahat ay nagkakamali pa rin. Kaya sabi nga, sa panahon ito na marami tayong mga karanasan ganyan, it is the time to start all over again. Kamali tayo. Start ulit tayo. Bago. Para umayos ulit tayo. Ngayon ang tanong, how? Paano ba mag-start all over again? First, you decide. It's your choice. It's our choice. Ang pagbabago, it's a choice. Nasa choice natin yan. Pag pinili natin na tayo magbago, magbabago talaga tayo. Nasa atin yung decision. Yung una, paano ba tayo makapag-start ng muli ng panibagong buhay na kung saan ay siyempre mas maayos sa kahapon. Ganun lagi, for the better. Sabi sa Kawikaan 28:13, Proverbs 28:13, a man who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if he confesses and forsakes them, he gets another chance. Ang una na dapat natin gawin para magkaroon ng fresh start, stop making excuses. Alisin natin yung nakaranas tayo ng mga bagay na hindi maganda. Meron tayong mga excuses, may mga justifications. Aside from self-inflicted na mga pains, na mga failures, kasi tayo bilang tao, nakakaranas tayo ng pain, nakakaranas tayo ng failure na tayo may gawa. Amen po ba? At meron din tayong nararanasan ganyan na iba naman ang may gawa, ibang tao may gawa. Nararanasan natin lahat yan. Pero ang pinakamalaking factor na makapagdudulot sa atin ng hindi magandang epektibo sa mga phase na yan, tayo mismo sa ating sarili natin. It's our choice. Kapag hinayaan natin na yung infliction ng pain o yung scars na idinulot sa atin ng ating sarili o ng kapwa natin, ay tayo ay magagot. It's our choice. Kinakailangan, siyempre, pumili tayo ng tama. Alam nyo, dalawang magkapatid. Parang nabanggit ko na itong inspiration before sa church. Dalawang magkapatid na lalaki na binata na sila ay ulila sa ina. Meron silang ama na kasakasama sa ulitangan. Yung ama na kanilang kasakasama ay isang ama, siguro bunga ng pagkawala ng kanyang asawa, ay lagi na lamang nagbibisyo. Hindi maganda naging buhay sa madaling sabi. Hindi maganda ang naging pagpapalaki sa kanyang dalawang anak na binata. Kalupitan, injustice, kapabayaan, hindi pagsuporta sa dalawang anak nila ang kanyang ginawa. Sa madaling sabi, ito isang ama na hindi maganda ang ipinakita sa kanyang mga anak. Yung bunsong lalaki na kapatid na anak, bunga nung kanyang nakita sa kanyang magulang at sa kanyang nararanasan, naging rebelde siya. Nagrebelde siya. Yung nakita niya sa kanyang ama na hindi magandang ginagawa, bisyo, ginaya niya. Maraming kalokohan siyang ginawa at dumating ang time, ang naging hantungan niya ay kulungan.
Yung panganay na anak na lalaki, dahil doon sa kanyang naranasan, sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, ito ay naging challenge sa kanya. Naging challenge sa kanya para siya ay magsikap. Kasi sa kanyang isip, ayaw niya na magkaroon ng kaparehong buhay. Kaya siya ay nagsikap, nag-strive, hanggang sa siya ay naging Kristiyano at siya ay naging matagumpay. Pinili niya ang bumangon. Doon sa dalawang magkapatid na yun, sa magkapatid na yun, iisang pamilya naman yung kanilang pinanggalingan. Iisa yung kanilang karanasan. Pero magkaiba sila ng pinili. Ang pinili ng isa, yung maging successful ang buhay niya, yung maging positive siya. Marami tayong mga success stories na mababasa sa iba't ibang materials na pwede nating patunan. Napakaraming success stories na pwedeng challenge sa atin. Pero sa oras na ito, sa pagkakataong to, yung istorya ng panganay na yon na nagtagumpay, o yung istorya ng kahit sino pa na mga tao na naging matagumpay, sa buhay mo, hindi mahalaga yun. Ang mas mahalaga, yung istorya ng buhay mo. Kung sa tingin mo'y mahalaga yung istorya ng pagbangon, ng pagtatagumpay ng ibang tao, kapatid, mas maganda ang istorya ng buhay mo kung pipiliin mo na magtagumpay. Kasi bakit? Ikaw kasi ang siyang makikinabang ito. Yung istorya ng ibang tao, mapabasa mo lang yun. Ma-encourage ka lang. Hanggang doon lang yung karanasan mo. Pero yung istorya ng buhay mo, na pipiliin mong ikay maging matagumpay, ikaw mismo ang mag-aani ng biyaya ng pagtatagumpay niyo. Gaya ng mga nakaraan ng pag-aaral na ating nabanggit, ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Walang namis ang Diyos. Lahat tayo ay may kanya-kanya ng plano na inihanda ang Diyos na sang-ayon sa ating pag-uusap nung nakaraan. Nasa sa atin lang kung ito'y nilalakaran natin o hindi. Ang ginagawa ng Diyos, kung tayo ay hindi naka-align sa plano niya, tinutuwid tayo sang-ayon sa kanyang mga salita. Kasi bakit? Ang plano kasi na ginawa ng Diyos para sa atin, ito ay matalinong pagpaplano. Plano na punong-puno ng pag-ibig. Hindi ito basta ginawa lamang ng Diyos para masabing, oh may plano ako sa iyo, eto okay na yan. Yan ay binuo, bunga ng pag-ibig. May sangkap na pag-ibig yan. At yung plano na yan, kung hindi pa naman natin nalalakaran ng buong buo, still in effect, nandyan pa rin yung planong yan. Hindi siya napalibing bunga ng ating mga pagkakamali. Yung planong yan ay hindi nawasak bunga ng ating pagkakamali. Kasi anytime, pwede tayong magkaroon ng fresh start. Magkaroon uli na tayo ng panibagong buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen. Dapat paniwalaan natin yun. Renew our commitment in serving God. Talagang lahat tayo may mga karanasan. Iba't ibang karanasan. Diba? Lumaya tayo doon sa nakaraan. Sa ating pagpasok sa panibagong buhay, huwag natin bitbitin yung dati. Kaya sabi nga, walang naglalagay ng bagong alak sa lumang kakayan. Di ba? Lahat. Kinakailangan talagang magkaroon ng tinatawag na pagsunod sa pagbabago. Ang pinakamahalaga, yung pag-amin na talagang tayo nagkakamali, yun ang totoo. Ang kapwa natin ay nagkakamali, yun ang totoo. At hindi natin kinakailangan ipublika. Ulitin ko, sabi sa una, sa kabilang 28:13, sa Tagalog naman to, ang nagpupubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Palakpakan naman natin ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Isipin mo, hindi ko sinabi na yung isang tao na kapaunti ng kasalanan ay pwede makapagdalo baga. Hindi, walang
gano'n. Kahit gaano pa tayo naging kasama sa harap ng Diyos, ang kailangan lang magbalik loob, magsisi at talikuran natin yung mga bagay na at ang pangako ng Diyos ay ibibigay sa atin para muli tayo makapag-start ng panibagong buhay. Pangalawa, how to start all over again. Proverbs 4:23 ang sabi dito. Be careful of how you think. Your life is shaped by your thoughts. Sa Tagalog ay sabi dito, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang buhal ng buhay mong tinatagyan. May iba pang translation, pero ito yung translation ng ito. Ano yung pangalawa? Ang sabi dito, refocus our thoughts. Magkaroon tayo ng ibang takbo ng ating isip. Kasi sabi dito, mag-ingat tayo. Kasi ito yung lahat ng tao, ito yung kaisipan lagi eh. Di ba? Ang tao, ang likas ng tao, yung bunga ng kasalanan, yung pagiging makasarili. Di ba? Yung lahat ng bagay masama. Di ba? Yung pagiging mapanglamang. Di ba? Hindi nag-iisip ng kung ano yung para sa mabuti sa kapwa. Yun ang karamihan, bagaman hindi lahat. Pero yun yung nagiging bagay. Kaya sabi rito, paalala, ingatan natin ang ating isipan. Kung paano tayo mag-isip. Kasi bakit? Kung paano tayo mag-isip siyang ayon dito sa kawikaan, yan ang nagiging takbo ng ating buhay. Refocus. Ibig sabihin, kung paano tayo mag-isip, rethink. Mag-evaluate tayo. Napakaganda na, ako sabi nga, sa karanasan ko, dahil nga siguro, dahil no sa ilang patungkulan na aking hinahawakan, kung paano ko nag-iisip, hindi isang bagay lang ang aking basihan. Bago ako magsalita, isa, dalawa, tatlong pag-iisip ang aking pinag-aanon sa aking isip. At least magkamali man ako very minimal. Kasi marami akong pinusulit bago ko ito sa dito. Nag-i-evaluate. Kasi ang likas nga kasi sa taong isipan ng tao, merong negatibo. Kaya napakahalaga na patuloy tayong mag-isip, i-refocus natin. Ang sabi nga, the way you think determines the way you feel. And the way you feel determines the way you act. Kung paano ka mag-isip, yun ang iyong mararamdaman. At kung ano ang iyong nararamdaman, yun ang magiging direksyon ng iyong gawa. Kung gusto natin na magkaroon ng pagbabago sa ating gawin, baguhin natin ang ating sistema ng pag-iisip. At definitely, magiging resulta nito, mababago yung ating paggawa. Kung paano tayo gumagawa. Kung tayo ay depressed, kung tayo ay discouraged, dahil sa tayo ay nag-iisip ng mga bagay na nakaka-depress at nakaka-discourage. Tama po ba yun? Kaya tayo nadi-depress kasi ang iniisip natin yung mga nakaka-depress na kaisipan. Kaya tayo nadi-discourage kasi ang iniisip natin yung mga bagay na nakadi-discourage. Kaya sabi ko nga, minsan, bagaman sabi ko nga, mali pa rin yung ginagawa ng ibang tao. Pero yung ibang mga tao na wala lang, yung pag may nagawa, para bagang wala lang, hindi nag-iisip, hindi siya na-i-stress. Kasi bakit? Wala lang eh. Kaya yung kagalit, siyang maisipin, hindi mapagkatulog. Kasi siya isip ng isip, ayun naman kasama yung kanyang kaaway, natutulog lang. Kasi para sa kanya, hindi niya iniisip yun. Kaya sabi nga, nagdudulot sa atin at alam natin lahat yan, karanasan natin. Ako, sabi nga, karanasan ko, kaya ako malimit na stress. Kasi, tapos na trabaho, tinatrabaho pa sa bahay, iniisip ko pa sa bahay. Di ba? Maraming ginagawa. At syempre, nasa choice natin yan.
It's our choice of thinking. Kapag pipiliin natin na isipin ng isipin lagi, ayaw natin i-relax ang ating isipan, ay talagang mapapagod ang ating isipan. Mapapagod ang ating isipan. Refocus our thoughts. Sa paanong paraan ang sabi rito? Sa Roma 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Diba? Sabi rito, maliwanag eh. Kung gusto nating matransform, maranasan natin yung pagbabago na kung saan sinabi ng ating Diyos na kapag tayo nakipagkaisa kay Kristo, tayo mababago, ang start nun, doon sa pagre-renew ng ating mind. Sabi rito, Roma 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Kung itutuloy natin yan upang mabatid natin ang mabuti na kalulugod sa Diyos at talagang ganap, di ba? Upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kung i-refocus natin yung ating thinking, dadalahin natin sa ibang direksyong ating nakagawian. Ito yung nakagawian natin ng pag-iisip. Ito ngayon yung direksyon na bago na gusto nating daanan ng ating isipan upang magkaroon tayo ng fresh start. Ibig sabihin, huwag na nating iisipin o huwag na nating gagawin yung pamamaraan ng ating pag-iisip na nakaraan. Sa atin, tayo lahat. Kasi tayo lahat may karanasan. Kahit matanda ka na, bata ka, lahat tayo may karanasan. Iba-iba lang karanasan. Ngayon, sa mga karanasan na yun, sa mga pangit na karanasan na yun, alin yung lagi mong nire-rehearse na ulit-ulitin sa iyong isipan? Ano ibig sabihin nun? Pangit na karanasan mo na hanggang sa ngayon, hindi mo nalilimutan. Lagi mong inaala-ala, ine-exercise sa isipan. Na dahil doon, yan yung nagbibigay ng kabigatan. Renew. I-release natin yung lahat. Kasi ito sinasabi ng Biblia, hindi ito sinasabi ni Pastor Ron. Ito ang sinasabi ng Biblia para sa ating lahat. Walang hindi. Kung gusto natin na makalaya at magkaroon ng panibagong sistema ng pag-iisip, bitawan natin lahat. Oo, may papasok ulit na panibagong mga karanasan na maaaring pangit pa rin na karanasan. Pero kung ito'y nagawa na natin, pwede na uli natin gawin sa mga susunod na pangyayari. Na every time na may maranasan tayo, our way of thinking, siyempre may iba na. Magiging magaan na sa atin. Kung tayo ay dadala ng mabigat na dalahin sa ating puso, magiging mapagpatawad na tayo, may i-release natin yan sa ating isipan. Yan lahat ng yan, yung mga problemang yan, karanasan, it can hurt us kapag pinayagan natin. Ang kabaliktaran nun, it cannot hurt us without our permission. Ganun lang. Huwag natin hayaan na tayo saktan ng mga karanasan. Nasa pag-iisip yan kung paano tayo nag-iisip. Ulitin ko, sabi sa pangalawa, be careful of how you think. Your life is shaped by your thoughts. Pangatlo, how to start all over again. Have a good attitude about yourself. Yan, magkaroon tayo ng mabuting ugali sa ating sarili. Ito yung malimit na nagbibigay sa atin, nakukulong sa atin. Kaya tayo ay napipigilan. Kasi gaya na sinabi ko, totoo lahat tayo nagkakamali. Marami tayong pagkakamali. Ang problema ng ibang tao, hindi nila mapatawad ang kanilang sarili sa nagawa nilang pagkakamali. Di ba may ganon? Nakarinig na ba kayo ng ganong mga nakagawa ng pagkakamali, tapos yung pagkakamali niyang gano'n, hindi niya mapatawad ng sarili niya. Hindi niya mapatawad ng sarili niya.
Pero siyempre si Jesus nga, binigay ang buhay niya para patawarin ka eh. Ikaw hindi mo patawad ang sarili mo. Paano ka makakakilos? Di ba? Paano mo tinitreat ang sarili mo? Ayaw mong patawarin. Eh kung sarili mo hindi mo patawad, paano mo patatawad ang ibang tao? Kapag nagkamali sa'yo. Di ba? Have a good attitude about yourself. Start believing in yourself. Maraming mga tao walang tiwala sa sarili. Yun ang kanyang attitude sa sarili niya. Walang kakumpiya-kumpiyansa. Kasi bakit? Kasi sa tingin niya, marami siyang kakulangan. Kasi yung itsura niya, hindi gaano okay. Kasi wala siyang maraming talento. Kaya yung treatment niya sa sarili niya, hindi maganda. Di ba? Pero siyempre tayo, lahat may talento, walang hindi. Walang hindi binigyan ng talento ang Diyos. Di ba? Kaya minsan nga, sa mga katulad nila Kit, na ang kalalagayan nila kitang-kita natin yung kakulangan, walang paningin. Pero pag tinignan mo sila, mas productive sila sa iba na kumpleto na nakikita ko. Di ba? Have a good attitude about ourselves. Sa paanong paraan pa? Marami inaabuso ang sarili. Sino ang unang-unang mga alaga sa ating sariling katawan? Tayo. Di ba? Kahit pasabihin ng iyong magulang, anak, magpagamot ka, pero ayaw mo. Di ba? Kaya napakahalaga. Yun ay pag-abuso sa sarili. Sa paanong paraan? Ano lifestyle mo? Pag sinabing abuso sa sarili, ano sinasabi ng medisina? Para ang ating katawan ay lumakas, ma-refresh, dapat at least 8 hours ang ating tulog. 8 glasses of water a day. Pero hindi natin ginagawa. Di ba? Tulog na lahat, gising pa tayo. We abuse ourselves. Sa pamamagitan ng ating pagkain, sa pamamagitan ng ating mga ininom, we abuse ourselves. Yan ang attitude natin, o attitude ng marami sa sarili nila. Dapat ang attitude sa sarili, yung ingatan mo sarili mo. Kasi gaya ng sinabi ko, wala namang ibang mag-iingat ng todo kundi ikaw eh. Kasi bakit ikaw yung nakakaalam eh. Di ba? Pwedeng sa bahay nyo, sa tahanan nyo, dahil nga sinabi na hindi ka pwedeng kumain ng ganito, hindi ka nakain. Eh, pero pag wala ka sa bahay nyo, baka naman ikay ganun din ang kinakain mo sa labas. Di ba? Have a good attitude about yourself para magkaroon pa ng fresh start. Kasi ngayon, lulugo-lugo ka, stress ka, unproductive, eh gusto mo magkaroon ng fresh start, eto, baguhin ang attitude sa sarili. Be optimistic about yourself. Sa paanong paraan? Appreciate yourself. Di ba? Minsan mga tao, minsan tayo gusto natin, ina-appreciate tayo. Oo, ganyan, ganda, kaya. Pero tayo mismo, pag umarap sa, ang dami natin puna sa sarili natin. Di ba? Ang dami natin puna sa sarili natin. Appreciate yourself. Binigay ng Panginoon yan sa iyo. At ang isa sa paraan ng appreciation sa sarili, huwag puro pahirap sa sarili. I-treat mo rin ang sarili mo. Enjoy. Enjoy pag may time. Diba? Have a good attitude about ourselves. Pang-apat, how to start all over again. Start being honest with yourself. Yung isa, magkaroon tayo ng magandang attitude sa ating sarili. Ito naman, start being honest with yourself.
ang isa sa napakatinding temptation o yung tukso ng kaaway sa atin, yung tayo ay maging mapagpanggap, mapag-cover up. We pretend to be religious. We pretend to be holy. We pretend to be Christians. Itong salitang to, we pretend to be Christians, simula sa mga pastor hanggang sa pinakamababang miyembro, may mga nagpe-pretend to be Christians. Yun ang masakit. But siyempre, hindi ito binabanggit para tayo maging judgmental. Kasi sabi sa number 3 o sa number 2, refocus our thoughts. Anong purpose ng message? Para tayo makapag-start all over again. Para maging positive. Hindi ito binabanggit para magdulot at tanggapin natin itong negatibo. Kasi ang purpose ng message, how to start all over again. Positively. Diba? Hindi natin kinakailangan mag-mask para tayo purihin ng iba. Mas mahirap yun eh, di ba? Yung nagyayaman-yamanan, pero hindi naman. Di ba? Ang hirap nun eh, siya hirap na hirap eh. Di ba? Yun yung part ng mga pretensions eh. Kaya sabi rito sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lang ninyo, ngunit di sinasagawa, dinadaya ninyo yung salita. Di ba? Kaya ito, ano eh, sabi nga, ito'y nakalulungkot kasi ako naman, marami na rin naman tayong napuntahan. Marami tayong naaniba na mas matataas na level na nasamahan. Na mas matataas na uri ng tao. Pero doon nakikita ko rin eh. Nakikita ko pa rin yung sinasabi rito sa Santiago 1:22. Mga sagana sa salita ng Diyos. Punong-puno ng kaalaman ng salita ng Diyos. Pero hindi namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Be honest with yourself. Nobody's perfect. Wala namang perfecto eh. Kaya kung ipipretend natin sa ating kapwa na para bagang tayo ay walang mali, tayo malinis, tayo ganito, tayo ganyan, nahirap. Na sinasabi rito, hindi natin kinakailangang mag-pretend. Kasi kaya nga pinadala si Kristo eh. Kasi tayo makasalanan. Eh kapag nandiyan si Kristo, sasabihin mo at magpe-pretend ka na ikaw ay hindi nagkakamali, hindi mo kailangan si Kristo. Di ba? Para tayo effectively makinabang sa biyaya ng kaligtasan, hindi natin kinakailangan mag-pretend. Aminin natin na tayo makasalanan. Di ba? Yan ang kasilikas ng tao pag nga ako'y nagkakasal. Yung mga binata't dalaga, ano yun eh, nasa buhay pa ng pagkukunwari yan eh. May mga bahagi pa rin ng buhay nila ng pagkukunwari eh. Kasi bakit? Hindi pa nila pinakikita yung kanilang mga imperfections eh. Yung kanilang mga toyo, yung mga pangit sa kanilang sarili, na iyan ilalabas sa sandali na sila'y kasal na pag magkasawa na. Lumalabas yan. Kaya ang magkakilala ang mag-asawa eh. Ang anak nakakapaglihim pa sa magulang. Pero kapag mag-asawa na, lumalabas na yan dyan, nagiging alam na nila, kilala nila ang isa't isa. Di ba? Kaya napakahalaga na patuloy na tayo ay maging tapat sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin, o kung ang sarili natin ay dinadaya natin, ano ang aasahan ng iba sa atin? Di ba? Kaya yung mensahe ngayon, ibinubuking natin, inihahayag natin yung mga pangit na hindi natin kinakailangan bitbitin sa pagharap sa panibagong buhay, sa pagpapanimula bukas. So guys, sa mensahe ngayon na ating naririnig, ito'y panibagong start para sa akin, para sa ating lahat, sa mga napakakinig, na magkaroon muli tayo ng re-evaluation at magkaroon tayo ng panibagong panimula ng ating buhay kristyano, ng ating buhay personal, para maging mas maayos ang ating buhay.
Panglima, na kung saan na hinihingi sa atin para sa tayo magkaroon ng isang magandang panimula muli. Change our priorities. Baguhin natin yung ating mga prioridad. Alam ko sa ating lahat at sa mga nakikinig sa tahanan. Sa oras na ito, alam natin, meron tayong mga priorities na hindi tama. Meron tayong mas pinahalagahan sa buhay natin na hindi naman ito mahalaga o hindi ito tama para sa atin. Lahat tayo, meron yan. Di ba? Sabi salita ng Diyos sa Mateo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things shall be added unto you. Pero nababaliktad, di ba? Seek all of these things ang nangyayari. Yun ang nauna. Pero sabi sa salita ng Diyos sa Mateo, seek ye first the kingdom of God. Yun ang priority. Yun ang first. Di ba? Kaya kung hindi yun ang first, masabi nito, change our priorities. Ang problema natin lahat, takot tayong baguhin yung ating mga priorities. Kasi bakit? Kasi maaaring sa tingin natin, hindi tayo magiging masaya rito. Hindi natin ito gusto. Hindi ito magdudulot sa atin ng masarap na karanasan sa buhay ngayon. Di ba? Kaya ayaw natin baguhin. Pero siyempre, salamat. Dahil marami pa rin naman ng mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, na willing i-align yung kanilang priorities doon sa priorities ni God. Marami naman, marami ganyan. Patungkol doon sa mga sinasabi ng Biblia. Open ang kanilang isipan para doon sa tinatawag na revisiting. Di ba? Marami na tayong matagal na nakafocus, bata pa tayo. Marami na tayong nakafocus sa ating isipan na talagang yun ang direksyon natin eh. Kaya lamang, maaaring hindi yun ang direksyon na gusto ng Diyos para sa atin eh. At sa oras na ito, kung alam natin at natatalos natin na yung priority, yung pinahalagahan natin sa buhay na ito ay hindi ito yung naka-align sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi sa atin, realign. Baguhin natin yung ating focus, yung priorities. Marami ayaw baguhin ng priorities kasi bakit? Kasi yung mensahe ng number 5 na ito yung patungkol sa tinatawag na humbleness. Maraming tao, kapag nakagawa ng plano, ayaw baguhin. Dahil doon sa pride, para bagang nakamali siya ng ginawa. Nagkamali siya ng direksyon ng kanyang buhay. Nagkamali siya ng pagpili ng kanyang buhay. Kaya pinaninindigan na. Di ba? Kaya sabi rito sa number 1, yung unang-una natin, stop making excuses. Kapag hindi ito naka-align sa kalooban ng Diyos, change our priorities. Di ba? Be open. Ano ba sinasabi ng Biblia na sa Isaiah na kung paano dapat na baguhin yung priorities at kung paano ito magdudulot sa atin ang maganda kapag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung nangyari sa Hagay, natatandaan niyo sa Hagay chapter 1, verses 1 to 15. Ito yung patungkol doon sa nangyari na doon sa pagtatayo ng templo. Diba? Ano sabi ni Yahweh? Doon sa una, nagkaroon ng analysis, in-evaluate yung priority. Ano sabi ni Yahweh? Ginamit nyo ang inyong mga salapi sa pagtatayo ng inyong mga tahanan, pero yung aking tahanan sila. Ibig sabihin, naglaan ng time, naglaan ng salapi sa mayroong prioridad. Ano sabi ni Diyos? Pero yung kanyang templo sila. Ano consequence? Ano consequence nung nangyari niya? Nakatala yun sa verses 5 to 11. Nagkaroon ng problema. Gumawa, walang nangyari. Yun ang naging consequence. Pero siyempre, may solusyon. Sang-ayon din sa kasaysayan. Na nung umalayin sa priority at itinayo yung templo, pagpapala ay dumami. Napakahalaga na yung priority natin. Kasi kapag, kung ano yung pinahalagahan natin, yan yung laman ng ating puso eh.
At kung hindi yan yung patungkol sa kaharian ng Diyos, talagang maraming problema tayong daranasin. At yung pagpapala ng Diyos ay nahaharap. Panghuli, na kung saan ay sinasabi sa atin para tayo magkaroon ng fresh start. Ito yung nakatala naman sa Zacarias 4:6. Ang sabi rito, you will not succeed by your own strength or power, but by my Spirit, says the Lord. Sa ibang translation, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Ano ibig sabihin ng number 6? Para tayo magkaroon ng fresh start, magandang panimula uli ng ating buhay. Ang sabi rito, depend on God. Kung tayo ng mga nakarang buhay natin, masyado tayong nakatingin sa kakayanan natin, sa magagawa natin, sa talino natin, lahat na meron tayo, ang sabi rito, hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayanan, kundi sa Diyos lang. Dumepende tayo sa Diyos. Kaya sa pagharap muli natin ng panibagong buhay, sa pag-start muli natin ang ating panibagong buhay, ano man yung buhay niya, buhay spiritual man yan, buhay personal man yan, dapat nakadepende na tayo sa Diyos. Kung ano yung magagawa ng Diyos para sa atin. Di ba? Sa ating sarili nga, katunayan, nang tanggapin natin si Kristo, bilang tayo mga tunay na Kristiyano. Sabi rito, tayo naging mga bagong nilalang. Amin po ba? Tayo naging mga bagong nilalang. Naging bago tayo, hindi dahil sa gawa natin. Yung pagbabago sa buhay natin, yan ay dahil sa Diyos. Amin po ba? Dahil sa Diyos. Kaya mismo yung sarili natin, tayo'y naging brand new. Tayo na born again, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil pa rin sa Diyos. Kaya sa Diyos tayo dumipende. We cannot change ourselves. Kung tayo sa sarili lamang natin aasa, hindi natin kayang sarilin. Ang kailangan lamang, pumili tayo. Pipiliin ba natin na tayo baguhin fully ng ating Diyos? Alalahanin natin, pag ang pinag-usapan niyo yung fresh start, new beginning, new life, expert dyan ang ating Panginoong Jesus. Diba? Siya lang ang kayang gumawa niyan. Siya lang ang nakapagpaboran na kayo sa atin. Diba? Kung i-rephrase natin ang salita ng Diyos na sa Biblia, sabi niya, I don't want to give you a good life, I'm going to give you a whole new life. Diba? Hindi lamang gusto ng Diyos na bigyan ka ng magandang buhay sa isang aspeto. Ang gusto ng Diyos, rehabilitation. Total na pagbabago ang gusto ng Diyos. Yan ang gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, magkaroon tayo ng tinatawag na fresh start muli. Kasi lahat tayo nakakaranas ng mga tinatawag na kabiguan, pagbagsak, pag-angat. Ang kailangan ng Diyos at kinakailangan natin pagpasyahan, magpanimula muli tayo. Panibago. Ang paalala, huwag natin tingnan yung nakaraan. Kasi pag dadalahin natin yung nakaraan, ang bigat ng bagahe natin. Gusto ba natin na makita sa buhay natin yung panibagong panimula ulit ng masiglang buhay? Gusto ba natin? Base sa mensaheng ito, for us to have a new life ahead is mainly about our choice. Sa oras na ito, magpapasya tayo. Magpapasya tayo na muli isurrender natin sa Diyos ang ating buhay, iwan natin yung nakaraan, at tanggapin yung lahat ng mga bagong pagpapala na inilalaan sa atin. Piliin natin na mag-start muli. Stop making excuses. Refocus our thoughts. Have a good attitude towards self. Be honest to ourselves. Change our priorities. And lastly, depend on our God. Sabi kanina sa panimula, there is nothing permanent except change. At sa lahat ng mga pagbabago niya, nasabi at paalala sa atin sa mga ngaral, 3.
sa Ecclesiastes 3, ang bawat bagay ay may kapanahunan. Kasama yung pagbabago. Ngayon, ang panahon para sa patuloy na pagbabago. Let's change for the better. Huwag tayong magbabago pasama. Pabuti, yan ang gusto ng Diyos. Ulitin ko, bilang pagwawakas, lahat tayo maraming karanasan. Mabuti at masama. 100% true yan. Lahat tayo may mga karanasan, good and bad. Start ulit tayo. Para yung good, o para yung bad ay maging good na. Start ulit tayo. At yung good naman ay ma-improve para maging better. Kaya makikita nyo yung magiging bunga nun para sa pagbuti ng lahat. Ito ang nais ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Huwag tayo padadaya sa kaaway. Huwag nating ipaagaw sa kaaway yung magandang mensahe na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Tanggapin natin ito ng buong. Lakaran natin at yung pangakong pagpapala ng Diyos na kanyang inilalaan. Sang-ayon sa kanyang pangako, tiyak na ating tatanggapin. Patuloy tayo na humingi ng tulong sa Diyos. Gaya na sinabi sa uli, lumipend din tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. At ang isa sa paraan na pagdepende sa Diyos, yung lagi tayong manalangin sa Kanya. Tayo lahat ay